Mariing pinabulaanan ng isang geologist ang umano'y fake news sa posibleng pagputok ng binansagang sleeping giant na Apolaki Caldera. Batay sa isinagawang analysis sa rock sample sa palibot ng caldera, masasabing extinct na raw ito. Magbabalita si Rovic Manuel. Dahil sa mga naitatalang magkakasunod na lindol sa bansa, isa sa pinangangambahan ng marami ngayon ay ang pagputok umano ng tinaguriang sleeping giant na Apolaki Caldera. Ang kaldera ay isang malaking uka o crater na nabuo dahil sa pagguho ng itaas na parte ng bulkan dahil sa mga pagsabog. Sa panayam ng DZRH kay Jenny Ann Barreto, isang geologist at isa rin sa mga nanguna na pag-aralan ng Apolaki Caldera, mariin itong pinabulaanan ng mga kumakalat na fake news tungkol sa posibilidad umano na ito ay sumabog. So, mali yung kumakalat na balita na ang Apolaki ay sleeping giant. Hindi siya sleeping, siya ay extinct. So, ibig sabihin, hindi na ito puputok. Ayon dito, higit 20 million years na ang edad ng mga batong nahukay at napag-aralan sa lugar ng Apolaki Caldera, kung kaya idineklara na itong extinct at malabo nang sumabog. Isa pang binigyan linaw ni Barreto na ang Apolaki Caldera umano ay isa lamang sa mga bunganga ng bulkan na mayroon ng bulkan na Benham Rise o mas kilala ngayon na Philippine Rise. Ang Apolaki ay isa lamang sa mga bunganga ng bulkan na Benham Rise or Philippine Rise. It just so happened na si Apolaki Caldera, siya yung pinakamalaking bunganga or crater ng bulkan sa Benham Rise at apparently sa alam natin sa buong mundo ngayon. Sa lugar ng Apolaki Caldera, ang mga bato na nandyan ay nasa mga sobra 20 million years ago. Ah? Gano'n na katagal? So whether yung matanda na portion or yung bata na portion ng Philippine Rise, sobrang tanda na. At base dyan, masasabi natin na ito ay extinct na. Sa ngayon, ito pa rin umano ang itinuturing na pinakamalaking kaldera sa ilalim ng Benham o Philippine Rise, maging sa buong mundo, na may sukat na 150 kilometers in diameter. Sa huli, binigyang diin ni Barreto na ang Apolaki Caldera ay walang koneksyon sa mga nangyayaring lindol sa bansa. Hindi rin ito konektado sa mga fault at bulkan at nagpaalala sa mga nagkakalat ng fake news tungkol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.